Isang kaganapan ang nagbigay diin sa malaking pagbabago sa pamunuan ng pambansang kapulisan nang lumabas ang balita na opisyal nang inalis sa pwesto ang pinuno nito. Kinumpirma ng isang opisyal mula sa palasyo ang aksyon kaninang umaga na nagsabing may inilabas na kautusan kahapon. Ang kautusang ito na pirmado ng naturang opisyal ay nag-aatas sa dating hepe na tiyakin ang maayos na paglilipat ng tungkulin, mga dokumento at iba pang mahahalagang bagay upang manatiling maayos ang serbisyo publiko. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang himpilan ng balita, walang malinaw na dahilan na ibinigay kaugnay ng biglaang pagbabago sa pamumuno. Sinubukan ng media na humingi ng pahayag mula sa dating hepe at maging sa pambansang pulisya, ngunit wala pang tugon sa oras ng paglalathala ng mga ulat. Kung tutuusin, maiksi lamang ang kanyang panahon bilang pinuno dahil 3 buwan pa lamang mula nang siya ay umupo noong unang bahagi ng Hunyo ngayong taon. Bago pa man ito, kilala na siya sa loob ng organisasyon dahil sa kanyang matagal na serbisyo. Nagsimula siya sa propesyon bilang miyembro ng Pambansang Akademya ng Pulisya at siya ang unang nakarating sa pinakamataas na posisyon mula sa kanyang klase. Sa mga oras na bago pa siya itinalaga bilang hepe, namuno siya sa isang mahalagang grupo ng investigasyon na nasangkot ng mga kilalang personalidad. Siya rin ay naging tampok sa publiko dahil sa isang natatanging fundraising event. Pumayag siya na makipagharap sa isang charity boxing match. Ang nasabing palaro ay nakapagbigay ng malaking suporta para sa mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan. Ginawa ito sa isang kilalang lugar sa Maynila, ngunit sa mismong araw ng sagupaan ay hindi dumalo ang kanyang kalaban kaya siya ang idineklarang panalo. Matapos nito, sa isang mahalagang talumpati, masayang sinabi ng Pangulo na siya ang kampeon na nagdala ng magaan na usapan tungkol sa kanyang serbisyo. Ang kanyang pag-angat bilang pinuno ay nangyari matapos palitan ang naunang hepe na nanilbihan mula pa noong unang bahagi ng nakaraang taon hanggang sa kalagitnaan ng taong ito. Bagaman hindi sinabi ang tiyak na dahilan ng kanyang pag-alis, binigyang diin sa memorandum ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng operasyon. Nakasulat dito na dapat kaagad isagawa ang maayos na turnover ng lahat ng kaugnay na bagay sa opisina. Kasabay nito, ipinagpaliban din ang nakatakdang press briefing kasama ang kalihim ng interior matapos ang biglaang pagbabago. Pero ang malaking tanong ngayon mga kapuponge, sino sa palagay nyo ang ipapalit bilang bagong PNP chief? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Sa isang kaganapan sa Batangas, isang district engineer mula sa Department of Public Works and Highways ang naharap sa kontrobersya matapos mahuli sa umano'y pagtatangkang mag-alok ng malaking halaga kay Congressman Leandro Leviste. Ayon sa ulat, umabot sa 360 milyong piso ang sinasabing inihanda ng naturang opisyal upang makuha ang pabor ng mambabatas kaugnay ng ilang proyekto. Sa mga oras na naganap ang insidente, nanindigan si Congressman Leviste na hindi siya kailanman papasok sa ganitong uri ng kasunduan. Agad umano niyang iniulat ang pangyayari sa mga kinauukulan upang masiguro na ang proseso ay malinaw at walang bahid ng questionableng gawain. Dahil dito, nagsagawa ng operasyon ang mga autoridad na nagresulta sa pagkakadakip sa opisyal. Makikita sa litrato mula sa operasyon ang opisyal na nakasuot ng simpleng polo at ID lanyard habang napapaligiran ng mga otoridad. Sa tabi niya ay may mga nakasalansang pera na nakabalot ng goma na iprinisenta bilang bahagi ng ebidensya. Maraming personalidad sa politika ang nagpahayag ng suporta kay Congressman Leviste matapos ang pangyayaring ito. Isa sa mga ito si Senator Ping Lacson na nagpahayag ng papuri sa matibay na paninindigan ng batang kongresista. Para kay Lacson, isang mahalagang halimbawa ito ng pagtanggi sa anumang uri ng impluensya o kompromiso na maaaring makasira sa integridad ng pamahalaan. Ayon naman sa ilang nakasaksi, hindi karaniwan ang laki ng halagang sangkot sa insidenteng ito. Ang 360 milyong piso ay isang napakalaking pondo na maaaring gamitin sa iba't ibang proyekto o serbisyo para sa mamamayan. Dahil dito, mas naging matingkad ang bigat ng usapin at ang kahalagahan ng desisyon ni Congressman Leandro na hindi tumanggap ng suhol. Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na nakahanda silang makipagtulungan sa investigasyon. Nilinaw rin nila na ang mga pagkilos ng isang opisyal ay hindi kumakatawan sa kabuuang ahensya at nananatili umano ang kanilang advokasya
para sa malinis na serbisyo publiko. Sa panig ng mga taga-suporta ng kongresista, nakita nila ang pangyayaring ito bilang patunay na kayang tumayo ng mga bagong leader laban sa anumang uri ng panghihikayat na hindi maganda para sa bayan. Para sa kanila, ang pagkilos ni Congressman Leandro ay nagbibigay ng pag-asa na maaari pang maitaguyod ang isang mas malinis na pamamahala sa bansa. Gayon din, ilang residente sa Batangas ang nagpahayag ng kanilang pagkilala sa naging aksyon ng kongresista. Para sa kanila, mahalagang malaman ng publiko na mayroong mga opisyal na tunay na inuuna ang interes ng mga tao kaysa pansariling kapakinabangan. Anyway, mga kapopong, ang kaganapang ito ay nagsilbing paalala na nananatiling hamon ang pagpapanatili ng integridad sa pamahalaan. Ngunit sa kabila ng tukso ng malaking halaga, pinatunayan ni Congressman Leandro Lebiste na posible ang tumanggi at manindigan para sa tama. Isang kwento ito ng paglaban sa tukso at pagpili ng mas makabuluhang landas tungo sa mas maayos na pamamahala. Well, alam nyo naman mga kapupong na kung sa ibang bansa nga natutuklasan ng mga otoridad ang mga kalokohan ng mga tao upang makapag-migrate lang sa ibang bansa, which is dahil na rin sa mga intel meron sila, what more pa kaya ang ibang kasong natutulungan ng mga intel, di ba? Which is tulad rin sa kinakaharap ng mga nawawalang sabungero na dahil rin sa ilang intel reports at mga testigo ay unti-unti nang lumilinaw ang mga nangyayari ngayon. Anyway, ganito kasi yan. Isang ina ang muling nagkaroon ng pag-asa matapos makuha ng mga otoridad ang ilang maliliit na piraso ng buto mula sa isang kilalang lawa. Naniniwala ang ina na siyang magulang ng isa sa mga nawawalang tao na maaaring magbigay ng kasagutan ang mga natagpuang bahagi at posibleng magsilbing tulay upang malaman ang kalagayan ng kanyang mahal sa buhay. Nagsagawa ng underwater search ang mga opisyal at nakakita sila ng iba't ibang piraso ng buto, kabilang ang isang bahagi ng bungo. Gayunman, dahil sa matagal na pagkababad sa tubig at sa kapaligiran, hindi na nakuha ang malinaw na detalye para makilala ang pinagmula ng mga ito. Samantala, sa ibang lugar, 3 set ng katawan ang nahukay sa isang libingan sa probinsya. Kasabay nito, pinangunahan ng mga autoridad ang pagsisiyasat gamit ang mga bangka na umikot sa paligid ng lawa. Natuklasan ng mga diver ang ilang sako na nakalubog sa ilalim ng tubig. May mga sako na naglalaman lamang ng buhangin, samantalang ang ilan ay may mga piraso ng buto. Ilan lamang sa mga iyon ang nakumpirmang galing sa tao. Habang nagpapatuloy ang operasyon, ilang pamilya ang nagsampa ng mga formal na reklamo laban sa ilang opisyal. Dahil dito nagsimula ang malawakang investigasyon na pinangungunahan ng mga pambansa at lokal na ahensya. May 12 aktibong miyembro ng Uniform Service na ngayon ay nahaharap sa administrative charges at ilan sa kanila ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay para sa masusing pagsisiyasat. Tinitingnan ng mabuti ang kanilang papel sa nangyari sa layuning maibalik ang tiwala ng publiko at malinawan ang mga katanungan. Anyway, mga kapupong, ilang kilalang personalidad ang kinasuhan kaugnay ng pagkawala ng grupo. Kabilang dito ang isang negosyante at ang kanyang kasamahan sa negosyo na pinangalanan ng mga pamilya bilang mga pangunahing tauhan sa insidente. Marin nilang itinanggi ang mga paratang at nagsampa rin sila ng kani-kaniyang legal na aksyon laban sa mga nag-akusa. Isa pang taong may direktang kaalaman ang lumantad at nagbigay ng testimonya na ang pagkawala ng grupo ay may kinalaman sa hindi pagkakaunawaan at ilang irregularidad sa kanilang gawain. Bunga nito, inilunsad ng mga autoridad ang serye ng underwater searches mula pa noong unang bahagi ng Hulyo, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at espesyal na unit. Sa isang talumpati, sinabi ng pinakamataas na pinuno ng bansa na walang sino man ang higit sa batas. Binanggit niya na maging ang mga makapangyarihan o may impluwensya ay dapat humarap sa pananagutan ng fair at malinaw. Dagdag pa rito, sinabi ng mga investigador na lumitaw ang isa pang testigo na may diretsyong nakita sa mga pangyayari at nagdala ng karagdagang ebidensya. Para sa mga opisyal, ito ay hindi lamang simpleng salaysay, kundi may kasamang konkretong suporta. Isang lupo ng pamahalaan ang nagpaalala sa lahat na huwag manghimasok at hayaang magpatuloy ang proseso ng walang impluwensya o panliligaw. Malinaw ang kanilang pahayag, walang puwang para sa shortcut, walang lihim na kasunduan, at walang pagbaliwala sa umiiral na batas. Kung babalikan, nagsimula ang serye ng pagkawala noong unang bahagi ng taong 2021.
Kasama sa mga nawala ang ilang miyembro ng grupo, mga tauhan, mga driver, at ilang kaugnay na tao sa iba't ibang probinsya at maging sa Maynila. Pagsapit ng sumunod na taon, mas umigting ang investigasyon at isinagawa pa ang mga formal na pagdinig sa Legislative Chamber kung saan itinanggi ng mga taong iniuugnay sa kaso ang anumang kinalaman. Mula noon, unti-unti nang lumabas ang iba't ibang bahagi ng kwento sa pamamagitan ng mga pahayag, testimonya at natuklasang ebidensya. Ngunit nananatili pa rin ang maraming tanong na naghihintay ng kasagutan.